Hello guys, magandang araw sa inyo. Bali, ngayon ang pag-uusapan natin, kailangan ba talaga ng battery na may Bluetooth? Kasi maraming nagtatanong kung may Bluetooth yung ating bagong battery. Etong variant na to, wala tong Bluetooth pero okay lang naman. Kasi yung BMS nito maganda. Ang pinakamahalaga sa battery, yung sa LiPo battery, yung BMS niya ay maganda. Ibig sabihin, protektado ka sa overcharge, over discharge, tapos yung temperature, protection, yun mahalaga. Tsaka yung pinaka balancing niya, yung cell balancing. Kasi itong battery na to, yung mga LiPo battery, may mga cell kasi yan. Itong sa 12 volts, meron siyang 4 na cell. Yung nasa loob niya, dapat balance lagi yun. Maganda dapat balance. Di tulad sa lead acid, to yung mga lead acid na ganito, ito, walang BMS to. Wala rin siyang Bluetooth, pero nagagamit. Karamihan kasi sa mga nagsosolar, ginagamit na battery, yung mga lead acid o kaya yung, ngayon nga, itong LiPo battery. Kaya nga lang, yung ibang battery kasi na naglabasan, may mga Bluetooth na yun. Maganda talaga yun, may Bluetooth kasi makikita mo yung percent ng battery, yung voltage ng battery, temperature, mga ganun. Yung balancing ng bawat cell, makikita mo. Maganda talaga yung kaya lang, ang nun, may dagdag na price yun. Sa totoo lang kasi, ang Bluetooth na kasama sa BMS, tinginan lang natin yan kung ilang percent na yung battery. Pero may mga device tayo na pwedeng gamitin doon. Para tumagal talaga ang buhay ng battery, tulad dito sa ating bagong LiPo battery na watt cycle, o kahit anong battery, basta LiPo battery, dapat maganda yung BMS mo. Tapos yung DOD mo, nasusunod, ito, yung mga ganitong battery ay nasa 80%. Itong lead acid, yung DOD nito ay 50%. Ito, itong ating battery na to. Ito, pang UPS to. Mga napaggamitan to. Tapos yun nga, yung BMS maganda, yung DOD nasusunod, 80%. Para humaba yung buhay ba ng battery. Tapos yung setting mo nung charging, yung sa MPPT o kaya yung PWM na solar charge controller. Tama yung charging mo. Hahaba talaga yung buhay ng battery kahit na walang Bluetooth monitoring. Bakit nga ba kailangan yung DOD o depth of discharge? Bali, kailangan yon para mas humaba yung buhay ng mga battery natin. Kahit anong klaseng battery. Pagka ang battery mo ay laging 100%, tapos i-discharge mo siya ng hanggang 0%, hindi maganda yon. Dito sa ating LiPo battery, hanggang 20% recommended yon para mas humaba yung life cycle niya. Dito naman sa lead acid, ang recommendation dito ay 50% na DOD. Kaya mas pinipili ng karamihan yung LiPo 4 battery kasi nga mataas yung depth of discharge niya, hindi kagaya nito. Kapag meron kang lead acid na halimbawa katulad dito 100 Ah, ito kasi 100 Ah to. Kung halimbawa meron kang battery na lead acid na 100 Ah, ang magagamit mo lang o ang recommended na gamitin mo lang doon yung 50 Ah. Kaya doon pa lang sa setting mo na yon, yung sa paggamit mo noon, tatagal na yung battery mo. Kumbaga yung Bluetooth monitoring, wala naman siyang naitutulong sa'yo sa pagpapahaba ng buhay. Monitoring mo lang siya kung ano na yung karga ng battery. Ngayon, ano nga bang magagawa natin kung wala tayong Bluetooth monitoring para ma-monitor pa rin natin yung battery natin kahit na walang app? Pinakauna sa lahat, gumagamit tayo ng multimeter. Ito, clamp meter to eh. Pero, may mga unit to parehas ng multimeter. Multimeter din to. Gagamit ka ng multimeter o tester para malaman mo yung voltahe ng ating battery. Tapos, meron tayong voltage chart para sa LiPo battery saka sa lead acid battery. Testing natin, no? Gawin mo, para hindi ka na malito, mag-print ka ng ganito. Sa LiPo 4 battery to. Marami sa internet, iba-iba, pero ang pinaka dyan, ang pinakamalapit, basta sa ang 20% ng LiPo battery, mga nasa 12.8, mga ganon, 12.8 volts. Ngayon, i-check natin kung ilang voltahe itong ating LiPo 4 battery. 13.46. Ito kasing tester natin, meron siyang 2 digits. 13.46. Bali nasa pagitan siya ng 13.4 at 13.5. Tapos dito sa ating voltage chart na pinrint, sa pagitan ng 13.4 at 13.5, dito wala kasing 13.5. Ayan, mga nasa yung 13.4, 90. Ang sumunod sa kanya, 13.6, 100 na. Sabihin yung 13.5 nasa pagitan ng 90
to 100%. Doon pala makikita nyo na kung ilang percent yung battery nyo. Tapos dito sa lead acid, ganun din naman. Malalaman nyo kung ilang voltahe at ilan na yung capacity na natitira sa kanya. Kasi may chart din tong lead acid. Magkaiba sila ng chart. Dito sa lead acid, i-check natin kung ilang voltahe pa. Siya ay 12.12. Sa voltage chart ng lead acid, ito, yung 12.11 nasa 40% pa. Sabihin, nasa 40% pa tong lead acid na to. O diba, doon pa lang sa voltahe, alam mo na kung ilang percent yung battery mo. Ang gawin mo, mag-print ka rin ng ganito, tapos idikit mo doon sa, malapit doon sa battery mo, o doon sa setup mo. Tapos meron kang tester, malalaman mo na kung ilan yung, kung ilang percent na lang yung battery mo. Sabihin dito, kapag ka 20% o pagka 12.8 na yung battery mo, dapat makat mo na yung paggamit dito sa ating battery para makuha niya yung 80% DOD. To sa lead acid, 40% na lang siya, dapat ma-charge mo na to. Ganun siya. Parang yung gamit mo rito at saka sa ganito, parehas lang yun. Meron ding nabibiling voltmeter na mura lang. Ito nasa 100 lang yata to. Hindi ko tanda kung magkano bili ko dito. Makikita mo yung voltahe niya, tsaka yung capacity niya. Ito yung voltahe niya, ito yung capacity niya. Bali, kanina sa na-check natin, 13.46 yon. Bali, pagitan siya ng 13.4 tsaka 13.6 dito sa ating voltage chart. Tapos sa 13.4, 90%. Itong ating voltmeter, nakikita nyo, 13.5, 93%. Sabihin, halos tama yung reading nito, no? Pero ito kasi, kapag ginamit mo kasi yung battery, humuhugot ng DC volts yung inverter halimbawa. Yung percent nito, magbabago rin yan. Depende rin dun sa voltahe. Bali yan, kahit walang Bluetooth, may paraan tayo na nagagamit para malaman kung ilan pa yung natitira. Base lamang dun sa ating voltahe. Tapos yun nga, mag-ano kayo ng voltage chart. Yung lead acid, meron din. Yung LiPo4 battery, meron din. Tapos halimbawa, ganun na, nakabili na kayo ng walang Bluetooth na battery, nagagamit nyo na siya, alam nyo na yung pagbasa ng voltahe, tsaka nung may chart na kayo. Tapos nakapag-ipon ka pa ng konti, kasi nga yung battery may Bluetooth, mahal yon. Yung wala, mas mura. Pagka nakapagsimula ka na ng walang Bluetooth, yun ang napili mo, tapos nagamit mo na siya, nakapag-ipon ka na, meron ding nabibili na mga wattmeter, DC wattmeter para sa battery. Tapos yun nga, sa AC naman, may wattmeter din na pang AC. Ang sinusukat naman niya, meron kasing wattmeter na halos lahat na babasa niya na yung amperahe, yung voltahe, yung power niya, yung watt, saka yung AH na nagamit mo. Yun, may mga wattmeter na ganun. Pwede ka na rin bumili nun para meron ka ng mas magandang monitoring. Ayun, marunong ka na, alam mo na, no, yung battery, kung ilang percent lang dapat, tapos kung anong voltahe. Ano pa ang gagawin natin para humaba yung buhay nito? Siyempre, yung 80% na yon, dapat nga maputol mo na siya. Ang ginagawa dyan, yung iba sa system nila, nagkakabit sila ng low voltage disconnect module. Nabibili yon sa online din. Ako, ang ginawa ko, yung aking kasing solar charge controller, may setting na siya na low voltage disconnect, reconnect, dun sa load ng MPPT na SCC. Dun ko siya kinonect. Tapos naglagay ako ng relay. Para yung relay na yon magkakat doon sa kuryente na nakakabit sa ATS para mag-switch na siya. Solar to Meralco. Para din mapahaba yung buhay, syempre dapat tama rin yung setting mo ng pag-charge niya. Yung sa LiPo4 battery, iba yung setting niya dito sa lead acid battery. Magkaiba sila ng setting. Kaya dapat alam nyo kung anong setting yung kailangan nyo para dun sa charging ng battery. Ito yung ating solar charge controller, SRNE 40 ampere. Ayan. Ito, meron ako nitong tutorial paano mag-set. Gamit natin dito 12 volts na naka-user tayo. Equalize 14.4, boost 14.4, float 13.6, reconnect 13.1, disconnect 12.8. Ito yun, yung 80% ng LiPo4 battery, 12.8. Yan yung sinet ko. Bali, yun yung setting ko nyan. Bali yung low voltage disconnect na 12.8 para sa load yon. Ito yung load. Pero yung wire papunta yan dito sa ating solid state relay. Ito kasi ginamit ko, solid state relay. Ang kinokontrol niya na contact ay para dun sa AC. Para dito sa ating ATS.
Pag naputol na yung nag 12.8 volts na, yung contact nito mawawala, yung kuryente na papunta sa ATS mawawala na rin, lilipat na automatic yung ATS natin, solar to Meralco. Sabihin, kahit walang Bluetooth up tong battery natin na ganito, mapapahaba pa rin natin ang buhay ng ating battery. Basta tama yung charging, maganda yung BMS. Ito maganda yung BMS nito kasi pagka na-over discharge siya, mamamatay siya. Pero pag na-meet na niya ulit yung 10.8 volt, automatic yon mag-o-on ulit siya. Yung iba kasi kapag na-drain mo siya, nag-cut yung BMS niya, kailangan mo pa siyang buhayin. Magpa-parallel ka ng LiFePO 4 battery din dito sa ating terminal. Pero ito, hindi na kailangan. Maganda tong battery na to. Wala yun, mapapahaba na natin yung buhay ng battery kahit walang Bluetooth. Doon sa naghahanap ng battery, marirecommend ko to. Okay to. Kung gusto niyo may Bluetooth, meron din may Bluetooth nito, pero yun yung mataas na capacity. Tapos itong ating lead acid na pinaggamitan, try nating gumawa ng maliit na solar setup dito. Tapos doon sa mga kaibigan natin na nanonood, subukan nyo mag-subscribe para naman dumami na yung ating subscriber. Salamat!